Magandang hapon at sa hapong ito bakit ka natatawa nak? Wag mo akong pagtawanan, alright. Sa hapong ito, ituturo ko sa inyo kung papaano mag-create ng PowerPoint. Sa hapong ito, ituturo ko sa inyo kung papaano mag-create ng Coins PH account, okay? So, eto po siya. First time kong magawa ng ng video kaya natatawa ako sa sarili ko. Alam mo yung confidence level, wala pa kasi natatakot ka. Alright. So, uso ngayon ang mga, ah, online transactions. So, kung may bank account ka, kailangan mo ng naka-online siya para magamit mo yung bank account mo. Pero kung wala ka namang bank account, wala ka namang credit card, puwede kang gumamit ng Coins PH. Ano siya, mobile wallet. 'Di ba tayo yung mga pera natin tinatago natin sa wallet para hindi sila magsabog-sabog. Dito dito naman ay isang virtual na wallet na nakikita natin siya sa ating cellphone. Ngayon ang logo ng ating Coins PH ay ito, 'no, ito yung kanyang logo. Sana yun? Nawala yung logo. Back ako, back. Back ako dun sa logo. Ayan, yan. Ito yung logo ng Coins PH, no? So, yan. So, back ako ulit kasi kanina 'di ba may sinabi dito. Ayan, knowledge daw is power. So, ang Coins PH ay isang virtual wallet na kapagka alam natin kung ano ito, kung ano ang purpose nito sa buhay natin, magkakaroon tayo ng power. So, everything is at the tip of our hands, of our fingers. So, lahat ng transactions natin na online ay pwede nating i-transact gamit yung ating Coins PH. Of course, may pera ka dapat doon sa loob. Okay? So, ayan. So, ituturo ko na sa inyo how to create Coins PH, no? At ito yung kanyang logo. Okay. So, sabi dito, Coins PH. My phone is my wallet. So, lahat naman tayo, di ba, may mga cellphone. So, hindi lang isa nga kung minsan, dalawa, tatlo pa nga kung minsan, di ba? Ayun. So, tandaan lang po natin na sa pag-create ng ating Coins wallet ay mayroon tayong 3 words to uh, remember. First, install. So, paano natin siya mai-install? Punta lang tayo sa Play Store or sa App Store. Tapos, i-type natin doon sa search button yung Coins PH. Tapos, lalabas nga yung Coins PH na yon. Yung nakita nyo kanina yung logo, yon. Tapos, anong gagawin mo kasunod ng pag nakita mo na doon, ilagay mo, i-click mo yung word na install. So, mai-install yan siya. Pagka na-install na siya, dadalhin ka niya sa create account. So, paano ka pag wala ka pang account, magsa-sign up ka. So, pagka nag-sign up ka, yan yung mag-create ka ng account. Pero kung mayroon ka nang na-create na account, magla-login ka na. So, since wala ka pang account, so gagawa ka muna ng create account. So, pagka nag-create ka ng account, ang tandaan mo lang dito, dapat meron kang active email address kasi kailangan yun. Tapos, syempre yung address mo din kasi kailangan din yung address natin. Tapos, cellphone number kasi sa mga transactions mo in the later parts kapag meron ka ng wallet, yung transaction mo ay mas mabilis kapag may cellphone number ka na ilalagay doon. So, kahit na ano pong cellphone number, anong network, pwede naman po yun. Hindi naman po siya sensitive, no? So, basta memorize mo lang siya. Yun, yung name mo, tapos yung number mo, yung cellphone number mo yun. Tapos, kapag nakapag-create ka na ng account, tandaan mo rin yung word na verify. Kasi, hindi limited. Meron kasing level-level yung verification. So, level 1, pwede kang mag-cash in, pero hindi ka pwede mag-cash out. Sa level 2, pwede kang mag-cash in, pwede ka rin mag-cash out. Ibig sabihin, para siyang
ATM card na pwede kang withdraw ng pera mo doon. Pero iba yung proseso niya, again, virtual din, okay? Tapos, pagka level 3, may mga ano kasi yun, may mga amounts siya na limits. So, may limitations lang siya. So, may mga limit na pwede mong, may limit yung amount na pwede mong ipasok at may limit din ang pwede mong ilabas. So, at least ang verification mo ay level 2. So, paano mo ma-verify yung account mo sa Coins PH? Simple lang, kasi doon sa cellphone mo, magbibigay naman din siya ng ano ng parang process, steps na susundin mo. Susundin mo lang din naman yung mga processes na yon. So, dapat meron ka lang valid ID, tapos yung valid ID na yun, nakadepende din sa kanila kung ano yung mga yon. So, normally, government ID, tapos kung estudyante ka, student ID, tanggap din yata nila. So, dapat, basta magse-selfie ka lang. Magse-selfie ka, nakaharap sa yung cellphone mo, tapos hawak mo din yung ID, tapos ngiti ka lang. Selfie, ganyan. Tapos dapat kita yung face mo, tapos yung ID mo dapat kita din. Tapos kasabay din doon, kukuhanan mo rin ng picture yung ID mo. Tapos sa ano to ha, sa level 2 verification. So, kukuhanan mo ng picture yung ID mo na gagamitin sa pag-take ng selfie. I-send mo rin sa kanila. Tapos mag-take ka ng selfie na bit-bit yung hawak-hawak yung ID mo, tapos i-send mo rin yun sa kanila. Tapos yung email address mo, i-verify din nila yon, yung cellphone number mo, i-verify din nila yon. Magpapadala sila doon ng message sa'yo na i-verify mo siya. So pag kinlik mo na yon, so na-verify na siya. And then, kapag ka na-verify mo na pagka-approve yung tatlong yon, edi level 2 ka na, edi masaya na, 'di ba? Pwede ka nang cash out ng pera mo. Okay? So, kapag meron ka ng Coins PH, sige, nandun na siya sa cellphone mo, meron ka ng Coins PH, masaya ka na, meron ka ng tinatawag na phone wallet. Okay? Ang phone wallet mo ay coins.ph. Ayun. Ano naman yung mga naggamit? Bakit mo kailangang magkaroon ng Coins PH wallet? Okay? Simple lang. Kasi kung minsan 'di ba, pagka naubusan ka ng load, wala kang load, kailangan mo pang lumabas ng bahay. Alam mo naman na sa bahay ninyo kung ilan kayong katao sa loob ng bahay, yun din yung number ng cellphone na pinapaloadan ninyo. So kung meron kayong lima katao sa bahay na may cellphone at magpapaload ka ng 5 cellphone na yun, sabihin na lang natin sige in a week or in a month. So kung 5 kayo, o sa kunyari 50. So 50 times 5, ilan yon? 50 times 5, 250. So yung 250, kung i-coins PH mo yan, meron kang 10% na rebate. Whereas kung magpapaload ka sa labas, lalabas ka na, maglo-load ka pa, wala ka pang 10% rebate. Whereas dito, meron kang 10% rebate through loading sa coins.ph. So, you could buy load. At ang kagandahan dito, yung load, lahat ng network, kaya mo siyang i-load. No? So, again, makakabili ka ng load. Lahat ng network, pwede mo siyang loadan at pwede ka ding mag-load sa ibang tao. So, imagine mo kung sa isang buwan, mayroong 1,000 may 1,000 pesos na load na mayu-use up mo. In ano lang yun ha, in one month. So, kunyari, merong nagpa-load sa'yo, kaibigan mo, ka-office mates mo, tapos kayo mismo sa bahay, nagpa-load sa'yo through your Coins PH wallet. So, sa 1,000, 10% of that is 100 pesos. Pag yung 1,000 pesos mo, pagka binangko mo yan, in 1 month, hindi po yan kikita ng 100 pesos. Pero kung nagpa-load ka gamit yung Coins PH mo, at
sabihin na lang natin na 1,000 nga siya in a month, kikita yung 1,000 mo ng ₱100. So saan ka pa, 'di ba? Eh yun ay kung ₱1,000 lang. Eh kung ni-racket mo siya, eh kung ₱10,000 yung na-load mo in a month, that is 1,000. Oh, 'di ba? O yung sa bangko, yung 10,000 mo in a month, hindi po yan kikita ng 1,000, 'di ba? So dapat wais tayo mga ka-berks, 'no? Dapat wais po tayo. So, 'yun. So, buy load. So, ikaw, sa family mo, sa friends mo, sa mga kakilala mo, sa kapitbahay mo. Pay bills. Alam naman natin na monthly, yung mga bills natin talagang dumarating yan. Darating talaga at darating sila at wala silang kapalya-palya. Ano-ano yung mga bills na binabayaran natin? Una, electricity. So, nagbabayad talaga tayo ng electricity. Tubig, nagbabayad tayo ng tubig unless na lang yung tubig mo ay ano, yung hindi Maynilad or hindi Manila Waters. So, pagka yun, kunyari naka-deep well ka lang, siyempre wala kang water bill. So, congratulations sa'yo, wala kang due date. Wala kang due date sa water, okay. So, electricity, water bill, uso ngayon yung home credit. Pagka bumili tayo ng mga bagay-bagay tapos wala tayong cash, sasabihin ng agent sa'yo, "Ma'am, okay lang po, meron po kaming home credit. Eto lang po ang inyong dapat fill upan." So magfi-fill up ka, makakabili ka ng gadgets or something or appliances sa bahay kahit wala kang available na cash or kahit na yung available cash mo ay kulang. Pero dahil sa home credit, ah, magbabayad ka ng installment. So may 6 months, may 9 months, may 12 months, depende sa kung ano yung offer ni home credit doon sa item na bibilhin mo. So kung ganon, magbabayad ka rin ng home credit. So isa pa yon. So again, ano yung babayaran natin na regularly? Ah, Electricity bill, water bill, and home credit kung mayroon kang kinuhang item sa kanila. Pangatlo, siyempre 'di ba, uso ngayon yung mga internet connection natin. So, meron din tayong binabayaran sa kanila monthly internet connection. So, isa rin 'yun sa puwede mong bayaran dito. Tapos ano pa, ah, credit cards, puwede mo ring bayaran dito. Ano pa? Sige, name it kung anong mga kautangan niyo sa buhay. Kunyari ang inyong cellphone ay ano tawag do'n, yung post prepaid and postpaid. Prepaid and postpaid. So kunyari yung cellphone mo ay postpaid, ibig sabihin magbabayad ka after I mean hindi, magbabayad ka before mo gagamitin within the month yung service nila. So ibig sabihin you have to pay ahead of time. So since pupunta ka, 'di ba kung minsan pag pupunta tayo sa bayad center o di kaya sa SM, sa Save More, sa kung saan-saan pa namang bayad center 'yan. 'Di ba kung minsan pagka malas-malas tayo, ah, mahaba yung pila. Dito kay Coins PH, wala kang pila kasi hawak mo na mismo nasa cellphone mo na siya mismo. So imagine how life is easy and convenient if mayroon tayong Coins PH na naka-install sa ating cellphone. And since alam mo naman yon, edi mag-load ka na in a month doon sa Coins PH mo. I-ano mo na lang, ah, tawag dito, yung tantyahin mo na lang, ano ba yung tantya? Ayun, send remittances. Ano ba ibig sabihin ng remittances? Puwede ka magpadala ng pera, 'yan, sa mga ano mo, sa mga pensyonado sa buhay mo, papadala kang pera. So, send remittances. Doon naman sa Coins PH na account mo, makikita mo naman yung doon So, parang pagka in-explain ko lang sa'yo, parang ang haba-haba. Pero, ah, kung in reality kapagka nasa cellphone mo na yon, you could ano naman, you could scroll and then you could study the content of Coins PH. Pero masasabi ko lang sa'yo, it's very, very convenient. Next is buy cryptocurrencies. Ayan, cryptocurrencies. Ano ibig sabihin ng cryptocurrencies? Uso yan ngayon. So, ang masasabi ko lang sa inyo, aralin nyo rin what is cryptocurrency. Crypto, 'di ba? Parang parang ang pangit ano, nakakatakot pakinggan ano. Pero yun na yung uso ngayon, yung cryptocurrencies. Yun yung
parang virtual na pera na ginagamit sa mga gaming, ayan. So, puwede ka ring bumili ng cryptocurrencies diyan. So, ngayon kung hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng cryptocurrency, i-Google na lang po ninyo, ayun. Trade. Teka, going back sa cryptocurrency, ano ba yung mga well-known cryptocurrency? Una, Bitcoin. Siguro naririnig na ninyo yung Bitcoin. So yon, isa yun sa mga leading cryptocurrency. Tapos yung Ethereum. Ethereum. Ang hirap i-pronounce yung Ethereum. Ayun. So isa din yon. Tapos ano pa? XP, ano, basta ang dami, basta i-ano nyo na lang dyan, i-search nyo na lang, i-google nyo na lang yung iba't ibang cryptocurrencies. So pag nagbili ka ng cryptocurrencies, pwede ka ding mag-trade, pwede ka ding mag-invest, and sa mga sumasakay sa LRT, MRT, ayan, beep card load. So instead of kasi alam naman natin 'di ba sa LRT ang haba-haba talaga ng pila. So para hindi nahahaba yung hindi ka napipila ng mahaba, di sa Coins PH ka na lang din mag-load ng beep card mo, 'di ba? So imagine life, no? Imagine the conveniences of life simply because alam mo ang Coins PH. Imagine mo na lang 'yun, 'di ba? So, kaya nga kanina sa beginning ng aking slide presentation, sinabi ko na knowledge is power. Kung minsan there are ways in life na we could make things simpler, easier, shorter, and smarter simply because aware tayo na sa mundo may nag-i-exist pala na coins.ph wallet. So ano 'yan, isang app to sum it to sum it up, ang coins.ph ay isang ay isang mobile wallet, isang app siya, application lang siya, no? Isang application. So kung sino man ang gumawa nitong coins.ph na to ay thank you kasi you're making our life easier, convenient, faster, and yung cellphone namin, yung cellphone namin ay hindi lang naging limited siya sa call, sa text na use, kundi at the same time wallet na rin. At ang pera namin doon ay nagiging safe. Ayun. So kung ang tanong mo sa akin is paano magkakaroon ng laman yung coins PH ko? So ituturo ko na lang yan siya sa susunod ko na video at anong tawag rito? Pasensya na ha kasi ayan. I-ano ko na lang siya, I will create another tutorial paano siya lalagyan ng laman. Pero I tell you, magugulat talaga kayo kasi may isang cash in makikita mo naman doon pagka kinlik mo na yung cash in kung saan mo gustong mag-cash in. Tapos magugulat ka na lang na kapag ka nag-send ka ng pera doon sa na yon sa isang remittance center na yon, ang taas ng tawag rito, bayad. Kunyari, di ba may certain amount yun, kunyari 500, ito yung babayaran mo kapag 500 lang siya, tapos 1,000, ito yung babayaran mo. Or, di ba kung minsan may bracket as 15 to 1,000, ito yung babayaran mo. Magugulat ka talaga kasi dahil sa coins.ph, ang baba-baba lang ng babayaran mo sa kanya. So, soon you will discover it kung gagamitin mo si coins.ph. So, maraming salamat sa inyong panonood at hoping na makakatulong ang tutorial kong ito kung paano mag-create ng coins sa inyong cellphone. So yung cellphone na requirement dito ay Android lamang. So maraming salamat and do not forget to like, subscribe, and click the notification bell.
Ay naku, okay. So maraming salamat po and good day. Stay safe, stay home, kasi nasa MECQ pa tayo. Pero yung MECQ, bibigyan ko kasi kayo ng panibagong meaning ha. Make extra, ano, ME, making cash, ME, making extra cash during quarantine. Yeah. Making extra cash during quarantine. MECQ. Making extra cash during quarantine. So, MEC, cash, quarantine, during quarantine. So, wag na lang yung D. Okay, so maraming salamat po again. Bye-bye. Okay. Stop pause recording.